Katulad ng nabanggit na natin, itong Magnolia Chicken Templado sa iti-trade si Gio Halalon at yan nga ay nangyari. Na-trade na si Halalon at itong si Abu Tratter dito sa Northport kapalit ni Xavier Lucero. Pero ang next step naman dyan na iti-trade nila itong si Paul Lee. Ibig sabihin hindi pa talaga tapos itong Magnolia sa pag-revamp ng kanilang lineup. So ngayon sigurado na itong Magnolia Chicken Templados ay naghahanap ng mga teams kung saan pwedeng pagdalhan itong si Paul Lee. At sa tingin ko isang option dyan ay itong Phoenix Fuel Masters na i-trade to para kay Tyler Tio. Dahil ito si Tio isang batang point guard na mataas ang basketball IQ. Pwede rin nadalhin nila itong si Paul Lee dito sa Converge kapalit ni Shawnee Winston o kaya ni Alex Stockton. Alam natin na pwedeng mangyari yan o kaya sa MVP group ipalit nila para do sa rights kay Mikey Williams. Pagdating dito kasi kay Paul, alam natin ang kritisismo dito palaging nai-injure pag playoffs. Pero marami pa rin mga teams ang willing na mag-take ng risk dito kay Paul dahil sobrang talented nito. So tignan natin kung matutuloy nga itong si Paul sa pagdipat sa ibang koponan. As it is ngayon masasabi ko na itong si Paul ay yan ang malamang nasusunod na i-trade nitong Magnolia at titignan na lang natin kung saan siya mapupunta. Ang dahilan kasi kaya medyo mabagal ang Magnolia dahil gusto nila siguraduhin na hindi sila malulugi. Ngayon, doon naman sa posibilidad na Paul D for Arvin Tolentino, nandyan yun syempre. Pero kung magte-trade ang Magnolia para kay Arvin, dapat sinabay na yan dito kay Xavier Lucero. So kung ito si Arvin ay ite-trade ng Northport, sigurado sa San Miguel yan mapupunta, pati na itong si William Navarro. That is kung ite-trade nila pero hindi pa yan natitiyak. Itong si Paul D, malamang sa Phoenix yan mapunta. Pero wag tayong magulat kung sa ibang team, lalo na kung sa MVP group at mag-express sila ng interest na makuha ito. Habang itong SMC team ay busy sa pagpapalakas ng lineup, itong independent teams katulad ng Phoenix at ROS ay hindi naman nag-i-standby lamang. Nakita natin ang ginawa nitong Rain or Shine Elasto Painters. Napakaraming big men na kinuha nila ngayon. So isa sila sa mga pinakamatangkad na teams na sa liga. Kung yung maalala dati, ang ROS kulang sa big men pero ngayon sobra-sobra na sila. At yan ang dahilan kung bakit nga kumuha na rin sila ng mga point guards at wingmen na magagamit. As it is, mukhang hindi pa tapos itong Rain or Shine Elasto Painters sa pagbabalasa ng kanilang lineup dahil sa ngayon, marami pa silang binabalak na mga additions na pwedeng kunin. As it is, alam natin na itong Rain or Shine ay gusto rin na siguraduhin na sila ay magkakaroon ng mga additional players na magagamit just in case nga na magkaroon sila, let's say, ng mga injury o kaya kung ano pa man. At isa daw sa tinitignan na lang makipag-trade ay dito sa Phoenix Fuel Masters. Katulad ng ibang PBA teams, interesado ang Rain or Shine na makuha ang serbisyo nitong si Jason Perkins. Pero hindi pa natin natitiyak kung papayag dito itong Phoenix na i-trade ang nasabing player. Kung interes ang pag-uusapan, walang duda na maraming may gusto dito kay Perkins. Kaya tignan natin kung mapapapayag nila. Ang tanong na lamang ay kung sino pwedeng i-offer ng Rain or Shine. Dito ngayon lalabas yung bentahe ng ROS dahil ang dami nilang nakuha ng mga malalaking mga players na pwede nilang i-alok dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya sa tingin ko ito magiging advantage ngayon ng Rain or Shine. Actually si Kaylan Tiongson pwede nilang i-alok yan. Pero sa tingin ko mukhang i-retain muna yan ni Coach Yeng Giao at baka yung i-offer itong si Luis Villegas para kay Perkins. Depende rin kasi yan syempre kung anong i-offer ng ibang teams para dito sa nasabing player ng Phoenix Fuel Masters. Ang maliwanag, ang Rain or Shine ngayon ay hindi na pahuhuli sa pagpapalakas ng lineup.